Okay na? The Lord. Okay, ayos po natin ang ating upuan. Yan. Lahat po ba tayo ay nakapagpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. So, I-expect po na kanina, I believe, may ginagawa na Panginoon sa iyo. At sa umaga pong ito, naniniwala po ako, patuloy po siya may gagawin sa buhay mo. Kaya pwede mo bang tapikin yung katabi mo? Ready ka na ba? Handa na ba yung puso mo, kapatid? Handa na bang magpatama yan? Handa na bang tamaan yan? Amen. So, yan. So, ako po ay naniniwala na sa umaga pong ito, may tuturo ang Diyos sa buhay natin. Iaayos ang Panginoon sa atin at naniniwala ako na sa bawat linggo po na ating pong kinaharap, iba't iba ho tayo ng sitwasyon. Bagamat iba't iba ho tayo ng sitwasyon, pero lahat po tayo dumadaan po sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay umaharap po sa mga hamon ng buhay. Tama? Iba't iba nga lang po, pero lahat po tayo umaharap po sa hamon ng buhay. So, bawat isa sa atin merong laban. Bawat isa po sa atin may laban, di ba? Kaya pag-usapan natin ngayong umagang ito ay ano ba yung laban mo, kapatid? Diba? At isa po sa mga laban po natin na kung saan po ang pinakamahirap po at matinding mga kalaban natin ay kapag ka dumarating po itong tukso. Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ay O Tukso. Layuan mo ako. So gusto ko pong sabihin sa iyo ngayong umaga pong ito, ang tukso po hindi lalayo sa iyo. Tama? Hindi lumalayo ang tukso. Bagamat ito yung matindi nating kalaban no? Diba? Kung maaari lang tukso, yung kaya ang kanta mo, layuan mo ako. Pero gusto ko sabihin sa inyo, bawat isa po sa atin, lumaharap po sa tukso. Pero ang tukso, hindi po lumalayo yan. Araw-araw nga may tukso Ako'y naniniwala po na wala namang excited dito na paggising mo, sino kaya tutukso sa akin ngayon? Ano kayang demonyo tutukso sa akin ngayon? Diba? Sana tuksoin ako ng kaibigan ko. Ako'y naniniwala, kapatid, na pumunta ka rito para ma-bless. Hindi ka gumising dito na, sino kaya tutukso sa akin? Ano kayang kasalanan gagawin ko ngayon? So, wala naman po nag-iisip ng ganyan, tama? Sana. Diba? Ako'y naniniwala po, walang nag-iisip ng ganyan. Pero lahat po tayo, nakakaranas po ng tukso. Amen. Wala po exempted pagdating po sa tukso. Marami sa Bible po nung kung saan bumagsak po dahil po sa tukso. Iba't iba po yung mga karakter na kilala natin at pinakilala po sa atin sa Biblia po na maraming mga tao po, mga minister, di ba? Na bumagsak sa tukso. Kaya sa totoo lang, hindi porket ikaw ay nagsiserve na, exempted ka na sa tukso. Hindi porket ikaw ay nasa ministry, ay hindi ka na matutukso. At hindi porket ikaw ay pastor na hindi ka na matutukso. So lahat po tayo dumaraan po sa tukso. Even nga, maging ang Panginoong Jesucristo, di ba? Ay tinukso. Kaya nga po sa totoo lamang po, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mas target ka ng kaaway. Amen? Do you believe? Nung ikaw ay nagsimula mag-serve, kapatid, mas target ka ng kaaway. Kasi sa totoo lang, yung mga taong walang Panginoon, hindi naman niya kailangan tuksuin araw-araw yun Tama, mali. Diba, sila pa nga naghanap, saan kaya ako magiinom ngayon? Saan kaya ako makakahanap ng droga? Pambira. Hindi na nga nahihirapan, wala nang effort yung demonyo sa kanya. Bakit? Walang Diyos Diba, pasin mo, mas target ka ng kaaway nung nakakilala ka sa Panginoon. Nung sumunod ka sa Diyos, mas target ka ng kaaway. Nung ikaw ay nag-ministry, lalo nung ikaw ay nag-life class, nung pumasok ka ng training, mas target ka ng kaaway. Amen? Diba, pasinin nyo, si Job. Naalala ko lang po, narinig ko sa isang preaching. Na kung saan, si Job po, di ba? Ang sabi ni Lord, nakita mo ba yung lingkod kong si Job? Ano nangyari? Mas naging target ng kaaway. Bakit? Pinagmalaki ni Lord Kaya pwede ba, Lord, huwag mo na kami pagmalaki? hindi, di ba? Maganda pinagmamalaki. Ibig sabihin, lahat naman ng mga mananampalataya, kapatid, target talaga ng kaaway yan. Bakit? Ang gusto ng kaaway, pabagsakin ka. Tama? Kasi lalo na pag nakikita ng kaaway, nag-go-grow ka. Nag-go-grow yung pananampalataya mo sa Panginoon.
Dahil ang nais ng demonyo sa buhay mo, mahulog ka sa tukso upang ikay magkasala at sirain ang buhay mo. Yun ang katotohanan. Kasi ninyo, di ba? Yung mga tao na nahulog sa tukso, nagsimula lang naman yan sa patikim-tikim. Kuha ba natin? Di ba dyan nagsisimula yan? Sa patikim-tikim lang. Diba? Hanggang pinilit mong gustuhin. Huwag na, kanta yun eh. Tama, mali. Di ba minsan nagsisimula sa patikim-tikim, hanggang sa nagugulat ka na lang isang araw, lulong ka na. Nag-fall ka na. Yung dating nakikita mo lang, wow, ganda niya. Tapos isang araw, ka-holding hands mo na. Awit. Tama, mali. Marami mga ganun, doon nagsisimula yan. Pero lahat po tayo, di ba, ini-exempted yan, lahat tayo nakakaranas ng tukso. Pakisabi sa katabi mo, walang exempted. Sabi nga dito, in 1 Corinthians chapter 10 verse 30, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Diba? Walang pagsubok, walang temptation na dumadating sa atin na hindi naranasan ng lahat ng tao. Ibig sabihin, lahat. Hindi ilan, kundi lahat. Di ba? Sabihin, lahat ng tao nakakaranas po nito. Pero sabi niya, tapat ang Diyos. Di ba? At hindi niya papahintulutan na kayo isubukin na higit sa inyong makakaya. Amen po ba doon? Salib sa pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Ibig sabihin, oo, may mga tukso, pero hindi pinahintulot ng Diyos yung tukso na yan na hindi mo kayang pagtagumpayan. Kasi hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok sa buhay po nating kapatid na hindi mo kayang pagtagumpayan. Ibig sabihin, kaya inallowed ng Panginoon sa atin yan dahil kaya natin pagtagumpayan. Amen po ba doon? Kaya minaalod ng Panginoon sa atin yan dahil nagtitiwala ang Diyos, kaya mong pagtagumpayan yan. Kaya itatak natin sa kukote natin, walang pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Amen? Hindi allowed ng Diyos sa atin yung mga temptation na hindi natin kayang pagtagumpayan. So, ang tukso ay ina-allowed ng Diyos. Tama, mali. Diba? Pero hindi ang Diyos na nagbibigay ng tukso. Tandaan natin. Huwag natin sisihin, hindi kasi, Panginoon, bigay mo sa akin itong tukso na ito eh. Kung hindi mo binigay sa akin itong tukso na ito, hindi sana ako nangutang sa Bombay. Ang bira, si Lord Panginoon may kasalanan. Aray ko. Kung minsan, di ba, pag tayo napopuli, Lord, kasi naman ba't mo pinayaang makilala kong babaeng to? May sarili condition, ngayon, sisisi mo si Lord. Tama, mali. Diba? Kasi naman, Lord yung mga kapitbahay ko, kasi bakit naman dito pa lumipat yung mga sugalero-sugalera, pati ako nadamay. Amen po ba? Ang tukso, hindi kasalanan. Naniniwala ka ba? Hindi kasalanan ng tukso. Paano lang siya nagiging kasalanan? Kapag tayo ay nag-respond dun sa tukso. Sabi ko nga sa'yo, laging may tukso. Diba? Hindi dito lagi ka natutukso magalit. Amen na amen Kayong gigil na gigil ka, umaga pa lang gigil na ako. Pero salamat sa Panginoon, nagtitimpi ka. Bakit? The fruit of the Holy Spirit eh. Diba? Paano lang dahil sa gigil mo, nambato ka ng ng lato, di ba? Ng batya, ng kaldero, ibi, ay kasalanan na yon. Tama, mali. Di ba pag nag-response ka na doon sa tukso, kung pwede kasing matukso ka, maraming mga bagay na pwedeng dumating na tukso sa'yo. Tama? Yung may asawa ka na, meron pa Iba yung ngiti niya sa akin, Pastor. Grabe, di ko Pastor, ang pogi-pogi niya kasi. Malawa pa eh. Ipahakan ko kayo eh. Alam niyo po,
Sa totoo lang, nagiging kasalanan lang siya pag nag-response ka doon sa tukso. Pero yung tukso, laging lumadating yan. Di ba? Yung tipong, alam mo na, diet ka. Pero dumating yung lechon. Tira yung diet. Alam mo, diabetic ka, ice cream ka pa rin. Alam mo nang bawal sa'yo, maraming kanin, sige ang kanin mo. Kaya ngayon, iyak-iyak ka, may gout ka. Tapos sasabi, so, Lord naman kasi, anong Lord? Kasalanan mo yan eh. Diba? Pastor, hindi mapigilan eh. Simple lang ang masking tape. Lagyan mo ng masking tape bibig mo. Tama, mali. Ang sabi nga ng Santiago, ito, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sarili niyang pagnanasa. Sa totoo lamang po, ang Diyos hindi nagbibigay ng tukso. At hindi gagawin ng Panginoon na ikaw ay tuksohin. Mabuti ang Panginoon. Amen. Pero sadya talagang, ang sabi niyan, ang tao kasi natutukso sa kahit kanina, natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala sa sariling pagnanasa. Tama? So, ang tukso pala ay hindi kasalanan. Nagiging kasalanan kapag tayo ay nag-response. At ang pinakamahirap na kalaban natin ay ang ating sarili. Bakit may sariling pagnanasa yan eh? The hardest enemy in life is ourselves. Yun ang katotohanan. Minsan, tayo na sisi sa demonyo. Kasi ninyo po, paulit-ulit na naman ginagawa ng ng kaaway eh. Tama? Dito nakakaalala nung paano na unang natep sila Adan at Eva. Paano unang nagkasala ang tao? Dahil lamang sa sa pagkain. Di ba? Tinukso ng ahas. Ang babae naman, nagpatukso. Hindi ba talaga dapat sisihin? Di ba? Kinausap ng ahas yung babae. Sabi, pag kinain mo yan, magiging parang Diyos ka. At sabi ng babae, huwag daw namin nahawakan yan. Pero, at the end of the day, ano nangyari? Natukso pa rin. Amen po ba? So, natukso pa rin ang unang tao. Sabi, huwag kakainin ng bunga na nakakalam ng mabutit masama. Tama? Pero anong ginawa? Kinain. Napakaraming prutas ton. Ano ilalagay sa atin ng kaway? Pasinin mo, ang Diyos madamot. Pwede mo nga kainin lahat eh. Maliban dun eh. Kumisan po kasi maraming mga tao, di ba? Ang gustong gawin, yung masarap. Kung ano pa yung bawal, yung kasi ang masarap. Tama, mali. Kaya pa ba? Okay pa ba tayo? Amen? Di ba? Natututo mo ba? Kasi po natin, yung tukso po na dumarating sa buhay po natin, hindi ka papainan ng Panginoon ng pangit at hindi masarap. Saan nakakita tinukso ka, high blood ka, bibigyan ka ng gulay. Hindi, gagawin ng kaaway sa'yo, bibigyan ka lechon. Yung nagmamantika. Diba? Saan nakakita tinukso ka ng kaaway, bibigyan ka ng pangit. Parang ganun. At hindi mo gustuhin yun. Tama po ba doon? Diba? Kaya lahat ng tukso ng kaaway nakakaakit. At ito yung gustong-gusto ng flesh natin. Amen po ba? Diba? Kung saan hanap-hanapin ng katawan natin, yung tipong giyang na giyang ka na. Ako ilang beses ko po, nung panahon na ako ay, yung January, ano ba tawag doon? New Year's resolution, galing Salamat sa'yo, may premyo ka mamaya. So, di ba dumarating yung panahon pagka January yan, hindi na ako maninigarilyo. Sulat niya, sinusulat ko pa. Mga ilang buwan, nakaka-survive. Magugulat na lang ako, bibigyan ka pa ng hindi, isa lang. Tatagayan ka, papainumin ka ng napakaraming Red Horse. Hanggang sa bibigyan ka ng sigarilyo.
Yung mga magagandang sigarilyo pa, pipilitin pa, 'di ba? Hanggang sa yung New Year resolution mo, burado na naman. Bakit? Kung minsan, 'di ba, gusto naman natin magbago pero hindi natin magawa. Kaya ang lagi natin nasasabi, "Oh, tukso, layuan mo ako." Amen po ba? So maraming mga bagay sa buhay natin na kung saan mahirap kalabanin. So ang blessed natin, ito ang hinahanap, yung mga bawal. Kahit ang mga karakter po sa Bible, diyan po kinabagsak. 'Di ba? Sino dito makakilala kila Samson? Pare-pareho lang naman yung strategy, eh. 'Di ba? Saan bumagsak si Samson? Ang taong malakas, 'di ba? Pero saan bumagsak? Sa babae, kay Delilah. Solomon, ang pinakamatalinong tao sa Old Testament, saan bumagsak? Sa babae, 'di ba? Kasi hahanapin ng kaaway saan ang kahinaan mo. Yun ang katotohanan. Si David, 'di ba? Bumagsak kay Bathsheba. Bumagsak siya sa babae, sa pinakamalapit sa puso ng ating Panginoon. Kahit si Apostol Paul, nag-struggle, Kaya nga sabi ni Apostol Paul, I do not understand what I do. For what I want to do, I do not do. But what I hate do. Diba? Yung mga gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung mga ayaw kong gawin, siya ang nagagawa ko. Ibig sabihin, struggle siya. Na ito yung tamang gagawin ko, pero hindi ko magawa. Na yung ayaw kong gawin, siya yung nagagawa ko. Amen po ba? Yung mga bagay na gusto natin gawin, di ba gusto natin bumait? Pero di natin magawa. Kaya sabi na natin, nasa Diyos ang awa. Pero nasa tao pa rin ang gawa. Tama po ba? Nakukuha po ba natin? Na umisan po pala sa buhay po natin, ito yung pinakamahirap na kalaban natin. Yung struggle natin sa sarili natin. Pero tandaan natin, ang temptation may purpose din yan. Na kung saan, ina-allowed ng Panginoon, hindi binibigay, kundi ina-allowed para ating pagtagumpayan. Amen? Para mapagtagumpayan natin. Bakit? Kasi ang nais ng Diyos mapagtagumpayan natin yung mga hamon sa buhay po natin. Oo, dumarating sa atin yung temptation natin. Maraming mga toxic tayong nakakasama. At kung minsan, yun yung mga temptation natin na kung saan gagalitin tayo ng demonyo. Diba? At ayaw naman natin banggitin yung mga bagay na to. Pero dahil ikaw ay galit, nagugulat ka na lang, what the? Tama, mali. At biglang nanahimik ang kalabit. Diba? Dumadating sa punto ng buhay natin kapag naiinis tayo, nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. At alam naman nating mali yun. Amen? At naging bubunga ng kasalanan. At kung bisan, hindi natin naaawat yung sarili natin makapanakit. Amen po ba? Yung mga bagay na dapat pinagbuhusan natin ng panahon. Kung nag-aral ka maigi, hindi ka sana nangopya. Na-tempt ka tuloy, pastor, napasilip lang naman isang kamay ko. Oh. Napatingin lang naman Diba? Hindi kasi nag-aral. Tama? May mga bagay sa buhay po natin dapat nating alisin at dapat nating bantayan. Amen? So may gusto po ako ipakilala sa inyo na kung saan, paano niya na-overcome yung mga temptation sa buhay niya. Kaya ang topic natin is how to overcome the temptation. So gusto ko ipakilala sa inyo si Joseph the Dreamer. Hindi dito nakakilala kay Joseph the Dreamer. Ito yung batang mapanaginipin. So itinapon po ng kanilang kuya dahil sa kanilang inggit. Diba? Bida-bida kasi. So ngayon, itinapon ng kanyang mga kapatid, pinagkaisahan, ibinenta sa Egypt. Diba? To make the story po, siya po ay napunta sa Egypt at siya po ay naglingkod doon sa tahanan ni Potiphar. So, nakita po ni Potiphar na si Joseph po ay sinasamahan ng ating Panginoon. At anuman yung gawin ni Joseph ay pinagpapala. Kaya ginawang katiwala ni Potiphar itong si Joseph. So sa madaling salita, naging katiwala po
ni Potiphar si Joseph. So, in Genesis chapter 39 verse 6 to 12, basahin po natin. Maliban sa pagpili ng kanyang kakainin, si Jose matipuno at magandang lalaki. Yeah. Tumanggi si Jose at ang sabi, verse 11, nagkataong wala roon ng ibang mga utos. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, "Halikhan, sipingan mo na ako." Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ng kanyang balabal sa babae. So, ngayon po, pag-usapan natin is overcome the temptation. So, how to overcome the temptation po? Number one po, unang-una, recognize temptation. Mahalaga po na i-recognize po natin yung mga bagay na mali. Na alam natin na ito'y mali. Amen? Kapag hindi natin alam, sa simula pa lang, ako'y naniniwala nung ipinanganak ka, lumaki ka dyan, alam mo na yung tama't mali eh. Kasi nung panahon na to, wala pang law. Wala pa yung book of Torah, di ba? Wala pa yung law ni Moises. So, wala pa dito yung sinasabi ng wala pa yung kautusan. Pero dito, alam na nila kung ano yung tama at mali. Kaya nga mahalaga po sa atin na nire-recognize natin ano ba yung tama at mali. So dito po sa mga sitwasyon po ni Joseph, dahil nga po pinagkatiwalaan siya ni Potiphar, si Jose, di ba? Ng lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin, si Jose ay matipuno at magandang lalaki. So dahil po ito si Jose ay merong talagang matinding karisma, guwapo, sabi ng Bible, di ba? Magandang lalaki. Tama? Sarap pala ng ganun ano. Yun talaga, sinabi ng Bible yon. Diba? Minsan kasi tayo na lang nagsasabi ng magandang lalaki tayo eh. So, how to overcome the temptation, di ba? Sabi ng Bible, si Joseph po ay magandang lalaki. Pero dumating ang panahon na pinagnasahan siya ng asawa ni Potiphar. So, ito po si Potiphar ay isa pong mayaman. Di ba? Kagalang-galang. Kataas-taasan. Talagang hindi ito basta-basta. Di ba? Oo, may-ari din to ng flood control siguro. Kung titingnan po natin siya, eh sigurado hindi pipitsugin asawa ni Potiphar. Di ba? Talagang maganda to. At hindi nag-aasawa ng pipitsugin yan. Talagang namimilig sila. Pero dito, sabi niya, dumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi mo dito, sipingan mo ko. Tumanggi si Jose. At ang sabi, panatag ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bayan na ito. Maliban sa inyo na kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Kung titignan natin, everyone face temptation. Lahat po tayo umaharap po sa temptation. Amen? Lahat po tayo eh. Walang exempted doon. So bagamat lahat tayo ay umaharap sa temptation, pero dito na-recognize ni Joseph na mali yan. Pinagkatiwalaan ako ng amo ko eh. Amen po ba? Ito lang ibig sabihin nito, alam niya na mali ito. Kung minsan po kasi alam na nating mali, siya pa nating ginagawa. Aray ko. Yung alam nating mabuti, hindi naman nating ginagawa, nagkakasala rin naman tayo, sabi po ng Bible. Tama, mali.
Pero dito makikita natin dito, we have recognized the temptation. Pag hindi mo na-recognize yung temptation, madali ka lang bumagsak. Dadayain ka ng demonyo. Di ba? Yung imbes na alam mong tama, hindi mo ginawa, gusto mo pang ginagawa. So may mga bagay po sa buhay natin, for example, ang aga-aga mo nagbihis, di ba? Imbes na magpasalamat sa Panginoon dahil nagpaapekto ka sa mga busita sa isip mo. Kaya hindi nakakaranas na yung ikaw ay excited magsamba tapos ang daming mga temptation sa'yo. Ang daming kaguluhan sa'yo na imbis na nagpapasalamat ka sa Panginoon, pinaano mo yung puso mo, di ba? Para ka natitempt na magalit, di ba? Na tinatamad ka na magsimba. Huwag na lang kaya ako magsimba. Nakakainis ka eh. Huwag na tingnan yung katabi mo. Yung isa mo sa buhay natin, di ba? Yung tipong, alam mo yung chill na chill ka, nagdadrive ka, bigla ang kinat. Kabang nito. Hindi nakaranas nun. Di ako kanina, ang aga-aga, parang abang nagbumotor ako, biglang sumabog yung gulong eh. Pang! Teka. Magagalit ba ako? Wala naman kami magagawa eh. Alis kami. Pag misa kasi, mabubwisit kayo, matitim ka, mainis. Tama? Yung alam mo yung maraming temptation dumarating. Halimbawa na lang yung Bombay. Hindi ko sinabi masama yung Bombay. Wala, isa natin yan. Yung tipo hindi mo naman kailangan, pero nandiyan si Insan. Insan. Kasi ikaw naman, alam mo naman na kung pwede ka magipit doon, sige ko pa na sige. Diba? Utang ka pa rin ng utang hanggang sa nabaong ka na sa kakautang. Wala kang masama doon. Di ba? Pero pag di mo na-recognize yung mali at yung tama, kung pwede kang magkamali. Kaya we need to recognize na tama ba itong gagawin ko? Amen? Kaya yung simpleng pagtatalo lang eh, umahantong sa hiwalayan eh. Kahit lang yung simpleng kung hindi mo lang kakwenta-kwentang usapan, na gusto mo lang ipanalo yung gusto mong opinion, gusto mo lang maipanalo to, para mo lang masabing mas magaling ka, hindi ikaw na. Tama? Natitempt tayo sa mga ganun eh. Yung mga naiwan na pera dyan. Mga kabataan. Pagkakatiwalaan ba tayo dyan? Yung tipong sasabihin sa'yo ng demonyo, kunin mo na, sayang din, hindi naman naalala yan eh. Hindi naman niya bilang yun eh. Diba? Minsan, hindi po natin namamalayan, nadidemonyo na pala tayo. Nagiging greedy na tayo sa mga bagay na hindi natin napapansin. Basta nabibigyan na natin ng pansin yung pera kaysa sa Panginoon. Diba? Nakakala natin okay lang. Ayos lang yan. Diba? Kahit hindi ko na, tatanga-tanga kasi siya. Ingot-ingot kasi siya. Yung tipong binigyan ka ng sukli, sobra. Sabi, ingot naman ito. Hindi ko na kasalanan to. Aray. Thank you, blessing po. Anong blessing? Diba? Hindi natin napapansin eh. Yung pagiging greedy natin eh. Na gusto natin makuha lahat. Hindi naman sa atin. Anong grade ka na? Grade 1, grade 2, grade 2, grade 3. Yung paulit-ulit na sinasabi sa'yo. Na kaya okay lang yan, kainin mo naman sanas. Minsan, di ba, tayo po ganon. Ayos lang yan, maliit na kasalanan lang yan eh. Gusto ko po sabihin sa inyo, maliit na kasalanan, malaking kasalanan, parehas lang yan. Amen? Hindi alam parehas na consequence. Pero parehas kasalanan yan. Pero parehas may consequence yan. Tama? Kaya pala, pastor, kapag yung iba nagnakaw, mas nilalakihan na. Bakit parehas lang kasalanan? Hindi. Sa Panginoon kasi pareho lang yan eh. Ang mahalaga dyan, paano ka magiging tapat? Paano mo nire-recognize na ikaw ay nakikita ng Diyos? Eto napabilib ako dito kay Joseph.
Oo, wala yung asawa ni wala si Potiphar eh. Pagkakataon niya, pwede naman yung pagbigyan, hindi naman siya yung lumapit eh. Sabi, palay na lumapit, tutukayin mo na lang. Mga lalaki dyan, tama mali. Papangiti na lang sila. Pero, tapos mo, ni-recognize si Joseph na ito ay kasalanan. Amen po ba? Kahit na-recognize niya wala yung amo ko. Pero kahit papaano, kahit ganun pa man, re-recognize niya, amo ko yun. Pinagkakatiwalaan ako noon. Kamusta naman tayo sa trabaho natin? Gaano tayo na pagkakatiwalaan? Amen? So, mamaya, dami na nating naipon na bakal dyan. Bakit kakalabas? Ano? Pastor, dami ko na halos naipon ko na. Malapit na yung maging factory yung bahay namin. Gaano ka nagiging katiwala sa pinagkatiwala sa iyo? Hindi naman ni-recognize niya, hindi ko po pwedeng gawin sa amo ko yan. Ibig sabihin, ganun niya nire-recognize yung mga tao sa paligid niya. Ganun niya ni-recognize na kasalanan yan. Hanggat hindi mo na-recognize na kasalanan yan, hindi mo maiisip na ikaw ay nahuhulog sa tukso. Amen? Sa isa pa makikita natin dito, nire-recognize niya yung Diyos eh. Alam ng Diyos at nakikita ng Diyos. Kaya nga, sabi dito sa verse 9, at pinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Alam niya kung hanggang saan siya. Tama? At hindi ko magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Ganun si Joseph. Meron siyang banal na pagkatakot sa Panginoon. Alam niyo po, sa totoo lang, kung ito lang yung mababalik sa church, Spirit of the Lord, at sa bansang Pilipinas, hindi maghihirap ang Pilipinas. Hindi kailangan mag-rally. Salamat sa Panginoon, wala kayo doon. Bakit? Pero ito lang kung may banal na tayong pagkatakot sa Panginoon. Ang mga tao, di ba? Walang kasalanan. Naging tapat eh. Naging tapat si Joseph sa kanyang panawagan, sa kanyang pagsiserve. Ano man yung ginagawa natin sa Panginoon, tandaan natin, maliit, malaki, nakikita ng Diyos yan. I-recognize natin yan. I-recognize natin yung, alam natin na ito'y kasalanan, hindi ko dapat ito gawin. Pangalawa, resist. Paglabanan natin. Hindi basta-basta ka bumibigay. O tukso, layuan mo. Hindi nga lalayo, tukso. Gusto ko sabihin sa iyo, kapatid, hindi lalayo ang tukso. May mga bagay sa buhay natin kailangan nating i-resist. Hindi po nagbabagong buhay ka na, pero ang problema ay pakisamahan. Pastor, pakisama lang naman eh. Isa lang to. Sabi ko nga sa iyo, sisimula lang yan sa paisa-isa. Yung tipong ayaw mo na, pero sila gustong-gusto pa. Kasi dito nakaranas ka nun, yung tipong nagbabagong buhay ka, daming offer sa'yo. Yung nagbabagong buhay ka na, gusto mo na magbagong buhay, makalis ka sa bisyo na yan, pero ikaw naman, di ba, napadaan ka, Brad, isa lang. Baka naman, pare naman tayo eh. Pare, nagbabagong buhay na nga ako eh. Sabi naman isa, hindi, wala na akong pakumpare. Minsan ako po nakaranas ako nung nagsimula ako mag-serve sa Panginoon, di ba? Diyan ko na iniwasan. Bakit? Resist eh. Kung gusto mong paglabanan, kailangan mong iwasan. May mga bagay kang kailangan takbuhan. Kaya nga sabi ng verse 7, dumating ang panahon na pinagnanasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose. At ang sabi, panatag ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala. Verse 9, at ipinamahala sa kanya, sa akin, ang lahat ng sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Verse 10, hindi pinansin ni Jose
ang babae kahit araw-araw itong nakikiusap na si Pingan tumiping sa kanya. Ngunit isang araw, nasa bahay ni Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin, nagkataong wala roon ng ibang mga utusan. Walang ano-ano, hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Kaya nga sa totoo lamang po, di ba? Isa sa mga kahinaan talaga ng mga lalaki, babae. Totoo ba yun? Mga lalaki, bakit hindi kayo makapagsalita? Opo, pastor, takot nga kami sa asawa ko eh. Hindi, di ba? Sa totoo lang eh. Sino mo, papasin mo, si David bumagsak sa babae. Si Samson bumagsak sa babae. Sino pa? Isa. Si Solomon. Di ba? Pinakamatalino bumagsak sa babae. Bakit? Isa sa mga hinahanap ng demonyo sa atin yung kahinaan natin. Saan ka ba mahina? Baka mamaya, mahina ka na, adi ka na nga sa sugal, yun, nadyadyang ka, sige pa rin ang load mo na load sa sugalan. Sige pa rin punta mo doon sa sabungan. Sige pa rin ang barkada mo doon sa mga kaibigan mong sabungero. Amen? Kahinaan mo pala yung pagkikichismosa. Ba't napapatawa kayo? Sige pa rin nasama mo doon sa mga chismaker. Diba? Sige yung gathering nyo. Yung pag-iisig sa umaga, naghahatil, nagkukutuhan doon. Alam mo, si ganito, si ganyan. Nakita ko. Yung wala ka na magandang masabi sa kapitbahay mo. Tama po ba? So, yun yung mga isa sa mga mahirap kalaban kung saan mahina tayo eh. Amen? Alam mo naman, mahina ka sa bisyo. Pilit mong sinusurvive yung sarili mo, makatakas ka lang dyan. O, pero ang problema naman eh, daan ka pa rin ang daan sa lugar na maalam mo, hindi mo kayang pagtagumpayan. Ako sa totoo lang, isa sa mga iniwang ko. Kasi talaga, 14 years old pa lang ako, isa sa pinakahirap na hirap akong tanggalin yung bisyo ko, yung alak, sigarilyo. Sa droga, hindi naman. Kasi depende sa kasama mo. Yun lang naman talaga yun eh. Anong una kong ginawa? Dilayuan ko sila. Kaya sabi sa akin ng tita ko, minsan Joe, punta ka dun sa kanila, makipag-fellowship ka, ayoko muna. Ako mismo nagsabi, ayoko muna. Hindi ko kaya. Kasi sigurado, pag ako tumungtong dun, sigurado, manginginom uli ako. Nung panahon na yun, talagang nagdesisyon ako. Kahit mahal na mahal ko sila. Kasi alam kong hindi ko kayang hindian. In 1 year yun, nung mga panahon na yun, 1 year, kaya ko na silang hindian, nagpakita na ako. Alam niyo po, kaya lang naman tayo hindi makatakas sa mga ganyang bagay, ay sa totoo lamang po, ayaw nating iwanan. May mga bagay tayong ayaw nating iwanan eh. Kasi Joseph, mamapalit, araw-araw nilalandi. Tinutukso. Pero hindi inalaw ni Joseph na matukso siya. Eh, araw-gabi. Araw-araw ang sabi dito, araw-araw siyang tinutukso. Ang sabi kay Joseph, sipingan mo ako. Hindi ko alam kung paano ginagawa ng babae dito, pero sigurado grabe yung pagtutukso ng babaeng ito kay Joseph. Amen? Hindi ako tuloy naalala yung sinumbong ko sa asawa ko. Sabi ko sa asawa ko, nagpamasahe ako. Nagtatawa lang kayo, di pa nga daw. Napadasal ako, Lord. Saan ako napunta? Patawarin mo ako, mas dito ako nagpamasahe, Lord. Nagulat ako. Paano ko ba kukwento to? Ang sabi ko sa babae, pasensya ka na. Magpapamassage lang ako, hindi ko kaya yan. Sabi ko, napaisip ako, para ako si Joseph nun na. Pero mas malala to. Bakit araw-araw tinutokso eh? Diba? Pero hindi naman ako tumakbo. Pinayaran ko ito, pabayad ko sa massage. Uwi na po ako.
So, minsan po dumarating talaga sa buhay natin yung tukso. Pero ang tanong diyan, paano mo siya tatakbuhan? Paano mo siya hihindian? 'Di ba? Si Joseph kung nilabanan niya yung tukso. Kaya kung gusto mo labanan ng tukso, submit to God, resist the devil. Ito yung pinakamahalaga diyan. Kung gusto mo mapaglabanan yung mga bagay na ayaw mo at alam mong kasalanan at masama, resist the devil. Diba? Submit yourself then to God. Resist the devil and we will flee from you. Yun yung sabi po ng James chapter 1 verse 7. Diba? Kung gusto mong makalaya, lagi kang lumapit sa Panginoon. Kung gusto mong layuan ka ng demonyo, magpasakop ka sa Diyos. Hindi ka lalayuan ng demonyo hanggat hindi ka nagpapasakop sa Panginoon. Didemonyohin ka niya. Pero the more, kapatid, na ikaw ay nagpapasakop sa Panginoon, na alam mo na Lord, buhay ko yung pagsamba sa iyo. Buhay ko yung pananalangin sa iyo. Buhay ko yung mga salita mo sa akin. Ito yung katunayan na kung saan ito yung magbibigay lakas para ikaw ay makalayo sa tukso. At mapagtagumpayan anuman yung mga tukso sa buhay mo. Amen. May mga bagay po may mga bagay sa buhay natin na ang tukso ay lalapit. Pero kapag yung salita ng Diyos, alam mo, hindi ka bibigay at hindi ka lalapit. Tama? Kapatid, isuko mo yung buhay mo sa Diyos at magpasakop ka sa kagustuhan ng Diyos. Mahalaga pong alamin natin yung kagustuhan ng Diyos. Na the more na inaalam natin, ano ba Lord yung gusto mo sa akin? Hindi ka basta madadaig ng tukso. At we need to obey the word of God. Na kapag sinusunod mo yung salita ng Diyos, na ang buhay mo yung pagsunod sa salita ng Diyos, hindi ka madadala ng tukso. Pangalawa, pray. Mahalaga po na nalangin tayo. Kasi hindi lagi tayong malakas. Tama? We need to pray. Kaya ano sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung flesh lang naman eh. Diba? Ano ba hinahanap ng flesh? Ano yung mga kagustuhan niyan? Walang ginawa yan kundi manood ng manood. Matulog ng matulog. Yan ang gagawin niyan eh. Ng flesh natin. Lahat ng pagnanasa ng laman, gagawin niya. Pero yung espiritu natin, lahat na nakakilala sa Panginoon, yung espiritu natin, nais ng Diyos yan eh. At ang gusto ng spirit natin, yung word of God. Pero baliktad ng flesh natin. Pasinin mo, di ba? Yung ikaw yung nagbabasa ng Bible, sino dito yung madalas inaantok ka? Yung kapag basta hindi ka makatulog, di ba? Minsan, nagpupuyat ka sa cellphone. Pero pag magbabasa ka na ng Bible, hindi ka makapagpuyat. Aray ko. Yung mag-aral, yung makinig na salita ng Diyos, hindi ka makatagal. Aray ko lalo. Yung makinig ng preaching. Bakit? Kasi nga, mahina yung spirit. Kailangan natin palakasin yung ating spirit. We need to pray. Panalangin tayo, Panginoon. Kaya nga sabi, di ba, sa panalangin, ilayo nyo kami sa tukso. Kaya kasama sa panalangin na paglayo sa tukso. Yun ang panalangin po. Mahalaga po ang panalangin and use God's word. In Matthew chapter 4, diba, ano sabi ni Jesus dyan? Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So after fasting 40 days and 40 nights, so si Jesus ay nag-fasting ng 40 days, 40 nights. He was hungry. Ito naman talaga lahat do tayo nakakaranas nito. Hindi dito nagugutom ka na. Wala bang gutom dito? Mamaya na. So, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell the stone to become bread. Ano sabi ng demonyo sa kanya? Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos. Hinahamon niya si Jesus. Kung ikaw talaga anak ng Diyos, gawin mong ano? Gawin mong tinapay yung bato. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Hindi lang sa kanin. Hindi lang sa ulam. Hindi lang sa eat all you can. Hindi lang sa McDo. Hindi sa Sanggipsal. Nabubuhay ang tao. Ano sabi? Sa bawat salita nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. Kaya nga mahalaga po yung salita po ng Diyos.
na ito yung gamitin natin. Kaya ano sabi ni Jesus, it is written. And ang kaaway, gumagamit rin ng it is written. Sabi sa verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, sabi ng demonyo, he will command his angel concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Kaya kung ikaw ang Son of God, tumalong ka nga dyan. Inutusan pa si Jesus. At sabi, it is written, diba, hindi ka pabayaan ng anghel. Hindi hahayaan ng anghel na ikaw ay mahulog. Pero ano sabi ng Diyos, ano sabi ni Jesus? Ito sabi ni Jesus, bumanat si Jesus dito. Sabi, Jesus answered him, it is also written. Oh, diba kanina gumamit din ng written word si Satan? Totoo lang, ang demonyo may written word din. Oo, buti pa demonyo. Alam mo yung salita ng Diyos. Pero ano gagawin? Yung salita ng Diyos, itutwist niya lang eh. Kaya nga sa totoo lang, dapat alam din natin yung word of God. Kaya nga sabi ni Jesus answer him, it's also written, do not put the Lord your God to the test. Diba? Huwag mong hahamunin ng Diyos, nasusulat. Ano pa sabi? Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom, the world, and their splendor. All this will give you, he said, if you will bow down and worship me. At sabi ni Jesus diyan, no? Kung saan, sabi ni Jesus, kung ikaw ay sasamba sa akin, bibigay ko sa iyo yan. Siya ba may-ari ng mundo? Oo, yung authority sistema ng mundo, mag-aari ng kaaway. Pero si Jesus ay Diyos. As Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written. Ano naman ginamit ni Jesus? It is written, worship the Lord your God and serve Him only. Then the devil left him, and angel came and attended him. So, ito yung gusto ko iparating sa inyo. Si Jesus, tinip ng kaaway. Ang ginamit ni Jesus na panlaban, it is written. Ibig sabihin, nasusulat. Kaya ang pwede natin gamitin sa kaaway kung ano yung sinasabi ng Bible. Kaya mahalaga po na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Mahalaga nagbabasa tayo ng salita ng Diyos upang hindi tayo madaig ng tukso. Na kapag merong kang it is written, tiyak ang tagumpay mo. Amen? Kapag merong kang it is written, tiyak tagumpay mo eh. Bakit? Susuruin ka, panalo ka. Hindi ka malalamangan ng demonyo. Bakit meron kang nasusulat eh? It is written. Di ba, minsan sa buhay natin, mas marami tayong nauuna, pero dahil alam natin, nasabi ng salita ng Diyos, seek first the kingdom come. Diba? Nasabi ng salita ng Diyos, and righteousness, all of this shall be added. So dahil alam natin yung word na yon, alam natin na mas uunahin natin ng Diyos kaysa sa anumang bagay. Ang kaaway, sasabihin niyan, hindi, unahin mo muna to. Maintindihan ka naman ni Lord. Oh, ano maintindihan? Panindigan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag kang magpapaninlang sa kaway. And last po, run. Pangatlo, run. 4 na aral lang po ito. In Genesis chapter 39 to verse 11 to 12, ngunit isang araw na sa bahay si Jose upang gampanan ng kanyang tungkulin. So si Joseph ginagawa yung kanyang trabaho ng maayos Diba? Nagkataong wala roon ng ibang mga utusan. Walang ano-ano yung inablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbong lumabas, ngunit naiwan ng kanyang balabal sa babae. So, ang gusto kong iparating sa inyo, si Joseph, talagang desperado yung babae na makuha siya. Pero ano ginawa ni Joseph? Ano? Tumakbo. Kaya ang tukso, kapatid, tinatakbuhan. Pastor, sabi mo kanina, resist. Hindi ka palaging malakas. Amen? Huwag kang feeling strong. Yung alam mo na pag pumunta ka doon, kaya ko yan. Kapag tatagumpayan ko yan.
Pambira, Kristiyano ka, pumunta ka sa casino. Tapos sasabihin mo na, tapos yun pa yung addiction mo. Tapos sasabihin mo, pagtatagumpayan ko yan. Tatagumpayan, magulat ka na lang, no? Baong ka na ng utang. Yung tipong alam mo na ang kahinaan mo, cellphone ML. Sige pa download mo, sige pa nood mo dyan. Imbis na naka-overcome ka na dyan, binabalik-balikan mo pa. Kapatid, ang kasalanan tinatakbuhan. Amen? Hindi ka dapat feeling strong. Hindi sinasabi ng Bible na tiisin mo. Ang sabi ng Bible, takbuhan mo. Kapag inaya ka, matuto kang tumakbo. Amen? Kaya marami sa atin ngayon, lagi pa rin hindi maka-overcome. Abisyo. Bakit? Hindi marunong tumakbo. Sorry, pakisamahan nga lang. Parang hindi raw ako kumpare. Kapatid, hindi sinabi ng Bible pagtiisan ang tukso. Ang sabi, takbuhan. Kaya may mga bagay sa buhay natin dapat tinatakbuhan. Kapag yung mga bad influence yung kasama mo, at alam mo naman talagang bad influence yan, kapatid, takbuhan mo. Layuan mo. Amen? Marami po akong tinuturuan, isa po sa mga nagtuturo po ng tukhang. At marami na po ako natunghayan, nakita, na kung saan, ito yung pinaka-struggle nila. Yung sasabihin nila, nagbago na sila. Problema, lagi pa rin sila nandoon sa lugar na yon. Nagbago nga daw, nagbago ng pwesto. Bago lang pala ng pwesto, hindi talaga nagbago ng buhay. Kapatid, ang kasalanan kasi, tinatakbuhan. May mga bagay sa buhay nating dapat nating takbuhan. Alam mo na pala na ang lalaking to, crush na crush mo, pero hindi pa panahon. Layuan mo yan. Huwag ka makipaglandian dyan. Kaya marami natitip. Amen? Takbuhan mo yan. Pastor, kasi naman itong yung kaibigan kong Bombay walang ginawa kundi pumunta sa bahay ko Takbuhan mo, saraduhan mo ng pinto. Huwag ayaw makinig. Tama, mali. Amin po ba doon? Kung alam mong dapat takbuhan, takbuhan. Matutong tumanggi. Pakisabi naman sa katabi mo, matutong tumanggi. May mga bagay sa buhay natin hirap tayong takbuhan. Kasalanan. Diba? Kapag alam natin kasalanan, takbuhan natin. Kasi alam mo ng kasalanan, ayaw mo patakbuhan. Yung problema, lapit ka pa ng lapit. Ang tukso nga, hindi nga lalayo sa'yo. Marami nang niwasak na tahanan yan Malakas pa sa bagyo yan. Do you believe? Mas malakas pa sa bagyo yung tukso? Sabi ng kanta, di ba? Kay rami ng niwasak na tahanan. O tukso. Ano ba yan? Layuan mo ako. Ibig sabihin, yung tukso, maraming tahanang nawasak yan. Mas matindi pa yan sa bagyo. Ano kaya mawasakin ng bagyo? Ito, buhay. Ang tukso kayang wasakin ng buhay. Kaya marami sa totoo lang, nagkahiwalay dahil lang sa tukso, sa inuman lang. Diba, hindi na umuwi ng bahay. Dahil sa kakainom, tigang inom, tigang droga, tigang sugal. Hindi na umuwi ng bahay, nagkaaway. Dahil lang doon. Dahil lang sa tukso. Sa kasalanan. Tigang kakachat sa iba. May asawa ka na, chat ka pa na chat sa iba. Kapag may bebe na, huwag ka na maghanap ng bebe. Amen? Okay pa po ba tayo? Tumahimik kayo Pangapat, rely on God. Magtiwala tayo sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin kaya, pagkatiwala natin sa Lord. Kaya nga malagay panalangin Diba? Ano yung naging susi po? Dito po ako magtatapos Ano yung naging susi si Joseph? Ang susi ni Joseph, ang sabi po dyan, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Ang secret ni Joseph ay kasama niya si Lord.
Kaya tayo kapatid, kapag lagi tayo nakikipag-fellowship sa ating Panginoon, yan yung sikreto eh. Yung fellowship natin sa Panginoon eh. Yan ang sikreto ng fellowship natin sa Diyos. Na kung saan ang kailangan natin, yung intimate relationship natin sa Panginoon. Na the more na malalim yung relationship natin sa Panginoon, the more na kilala natin ang Diyos natin, the more na alam natin kung ano yung dapat nating gawin, kapatid, yun yung magiging sikreto ng tagumpay natin. Kaya ang tagumpay natin kapag kasama natin si Lord. Hindi ka magtatagumpay nang wala si Lord sa buhay mo. Kaya we need to acknowledge the presence of God. Kapag acknowledge mo yung presensya ng Panginoon, alam mo, yung ina-acknowledge mo na, kailangan ko yung presensya ng Panginoon. Nakasakasama ko si Lord palagi. Hindi ka mahulog sa temptation eh. Bakit? May banal na pagkatakot ka. Alam mong may nakatingin sa'yo. Oo, walang nakakakita ng ginagawa mo. Tama? Pwedeng walang nakakita ng lahat ng ginagawa mo eh. Tanging ikaw lang ang nakakalam yan. At struggle ka dyan. Pero ang sikreto ng tagumpay, kapag alam mo at acknowledge mo na ang banal na espiritu ay nasa iyo. Hindi ka madadaig ng tukso. Bakit alam mo si Lord nandiyan dyan eh? Alam mo nakatingin ng Panginoon sa iyo. Amen? Hindi mo magagawang gumawa ng kasalanan. Maliit o malaki man yan. Oo, may mga struggle tayo sa buhay. Pero kapatid, kapag si Lord acknowledge mo na kasama mo, ikaw ay mananamba ng Panginoon. Nagsiserve ka sa Panginoon. Ma-acknowledge mo na, Lord, kasama ko. Tutulungan mo ako mapagtagumpay ito, nahihirapan ako dito. Ang kailangan lang natin kung minsan po kapatid. Rely on God. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin kaya ng Diyos sa buhay natin. Yung mga bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan, kaya ng Panginoon. Amen. Oo, siguro, ang iba sa atin, ang struggle sa pornography. Amen. Kapatid, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Struggle ka sa pera, na para bang ayaw mong nalulugi ka. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Struggle ka sa emotion mo, na lagi ka nalang galit. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi natin kaya, baguhin, kaya ng Diyos yan. Expert ang Panginoon natin sa mga imposibleng bagay. Sa karakter natin. Amen? Expert ang Diyos eh. Kayang-kaya niyang baguhin sa atin yan. May mga bagay na hindi natin kayang ayusin. Maaari yung samaan ng loob. Na hanggang ngayon kung ano-ano pa rin yung mga sinagsasabi mo sa Kanya. At hindi mo kaya pigilan dahil mayroong problem yung puso mo. Pagkatiwala mo sa Panginoon. Expert ang Diyos niya. Walang hindi kayang pagtagumpayan kapag ang Diyos ang iyong kasama. Amen. Kaya ibigay natin sa Panginoon yung mga bagay na hindi natin kaya. We need to recognize. Recognize po natin. Recognize natin na ito yung mali at hindi ko dapat itong gawin. Alam ng Diyos sa atin. Is, alam nating mali. Ito yung temptation. Labanan natin. We need to pray. Pray. Amen? Labanan natin. We need to run. May mga bagay na kailangan natin takbuhan. Yung mga temptation dumarating sa buhay natin, we need to boundary. Hanggang dyan ka lang. Exit na ako dyan. Takbuhan natin. Ano pa? Rely on God. Mag-rely tayo. Sabihin, sumandal tayo sa Panginoon. Yung hindi natin kaya ng Diyos. Pwede ba tayong tumayo at akin po kayong ipanalangin? Pray, hallelujah. Hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating kamay bilang tanda ng pagsuko natin ng buhay sa ating Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you. Bless your name, Lord. Magnify your name, Panginoon. At sa mga oras pong ito, O Diyos, patuloy po kami na nagpapakumbaba. Lord, may mga struggle po ang buhay ng bawat isa sa amin. Ano man mga kasalanan po ito, Panginoon? Tulungan mo po kami. Banal na Espiritu na mapagtagumpayan po namin anuman yung mga tukso sa
sa buhay po namin na paulit-ulit na gumugulo po sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat po na sa katotohanan ng iyong mga salita na we need to recognize. I-recognize po namin kung ano yung tama at kung ano yung mali. At hindi namin dapat itama yung mali. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos. I-recognize po namin yung mga kasalanan, kamalian, mga temptation, Panginoon, na ito ay temptation sa buhay namin at hindi namin dapat hayaan. Lord, tulungan